at dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Kung mapapansin nyo, wala ring tapang, walang ngipin yung binanggit niya. In fact, ang sinabi niya, ipapaubaya na lang natin sa Ombudsman at sa National Prosecution Service, which is yun naman talaga yung proseso. Pero if he's really serious about taking accountability, lalong-lalo na sa mga sangkot sa flood control scandal, he could have worded it like this: lahat ng sangkot ipakukulong ko under my administration. Kahit pinsan ko pa yan, kahit anak ko pa yan, kahit kamag-anak ko yan, kahit alyado ko pa yan, ipakukulong ko yan. Pero hindi eh. Medyo nagdrama nga yung Pangulo. Masakit sa aking loob na sabihin to. Bakit ka pa masasaktan? Kung alam mo na sangkot yung mga alyado mo and even your relatives sa kalokohan ng flood control scandal, huwag ka masaktan. Dapat matuwa ka kung makukulong yung mga yan. So kaya hindi nakakatuwa rin yung binanggit niya. Kung yun yung sinasabi na pasabog dito sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, walang pasabog dun. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Bagsak na bagsak ang grado ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Ito ang markang ibinigay ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Para sa mga manggagawa, BBM bagsak na bagsak ang marka. Bukod dun sa pagtataas ng income tax exemption, wala nang narinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag ni San Fernando na ang SONA ni President Marcos Jr. ay state of no accomplishment. Dahil sa loob ng 4 na taon na ang nakalipas, wala pa rin kahit anong pagbanggit sa legislated wage increase, sa pagbuwag ng provincial rate, sa security of tenure at sa paggarantiya sa freedom of association. Merong legislated wage increase na nakahain dito sa Kongreso, 200 pesos. Binaliwala ng Pangulo. House Bill number 8081, pagbubuwag ng provincial rate, 200 congressman ang sumusuporta, including House Speaker Bogie D. Binaliwala rin ng Pangulo. Inaasahan sana namin na kahit papaano merong sasabihin si Pangulong Bongbong Marcos na panahon na para wakasan ang kontraktualisasyon lalo na sa gobyerno. Pero wala rin tayo narinig. Lalong higit sa pribadong sektor. So sa sahod, sa provincial rate, sa security of tenure, walang binanggit ang Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa ni San Fernando na ang totoong estado ng ating bansa ay nananatili pa rin tayong ayuda nation dahil mas malaki pa rin ang prioridad ng government sa pamimigay ng panandaliang ayuda at pautang kaysa sa pagtiyak ng disenteng sweldo. Ang sabi pa ni San Fernando, after all, this patronage politics is how trapos stay in power. Ang malaking problema, patuloy pa niya, patuloy na binabansot ang mga manggagawa na walang katapusang AX, tupad at iba pang mga porma ng ayuda sa halip na palakasin ang kakayanang makabili ng kanyang mga pangangailangan. So magandang bagay na itinataas yung income tax exemption. We will support that. Magandang bagay din yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tatanggalin yung systems loss. Pero higit dun sa pagtatanggal sa systems loss, tila pipe ang Pangulo pagdating sa pagbawas man lang, kung hindi man tuluyang tanggalin, yung value-added tax on electricity and petroleum products. Susundan lang naman natin yung National Concern Survey. Ang concern ng mga Pilipino, kontrolin ang presyo ng mga bilihin. Walang malinaw na tugon si Pangulong Bongbong Marcos paano pabababain ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na sa produktong petrolyo. Sunod, binanggit niya, hinahangaan daw ang bansa natin pagdating sa pagresponde sa Middle Eastern crisis. Saan bang planeta o sang Pilipinas na bubuhay si Pangulong Bongbong Marcos na pinaniniwalaan niya na hinahangaan tayo? Binabanggit niya sapat ang supply ng langis. Hindi naman supply ang problema, krisis sa pump prices. Umaaray yung mga kababayan natin sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. So there is nothing new sa kanyang sinabi. Walang pwedeng maipagmalaki at ang honest reaction namin yun na yun para sa mga manggagawa. So walang po pwedeng ipagmalaki si Pangulong Bongbong Marcos kaya binabanggit namin state of no achievement para sa mga manggagawa at bagsak na bagsak ang kanyang marka para sa mga manggagawa. Yan ang pahayag ni Representative Eli San Fernando. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion sa pahayag ni Representative Eli San Fernando? Kung meron, please leave your comments below. Maraming salamat sa inyong panunod and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!